Mga ka-RSP ngayong buwan ay ating ginugunita ang Sexual Assault Awareness Month. Isang mahalagang paalala para mas palakasin pa ang ating kamalayan at pagkilos laban sa anumang uri ng sexual violence. Dahil sa kabila ng patuloy na kampanya, marami pa rin sa ating mga kababayan, bata man o matatanda, ang natatakot magsalita at tumingi ng tulong. Kaya naman ngayong araw, mahalaga ang ating pag-uusapan at yan ang mga batas at legal na hakbang na nagbibigay proteksyon sa mga biktima ng sexual assault at kung paano natin sila mas matutulungan na makamit ang hustisya. Once again, I have here Attorney Ruel Ilagan, the President of Integrated Bar of the Philippines, Quezon City Chapter. Attorney, ano po ba ang mga pangunahing batas sa Pilipinas na nagpoprotekta sa mga biktima ng sexual assault at paano po ito nakatutulong sa kanila? Okay. So sa Pilipinas, meron tayong iba-ibang klase muna ng sexual assault. Okay? Unang-una, ito yung narinig natin na traditional rape. Okay? Of course, dito yung may pagpasok ng ari sa isang tao. Pangalawa, meron tayong sexual assault paggamit ng object or instrument. At pangatlo, sikat din, of course, yung sexual harassment because of the Anti-Bastos Law or Safe Spaces Act. Okay? So ito yung mga batas na nag-govern sa iba't ibang klase ng sexual assault sa Pilipinas. Okay. Attorney, ano po ang mga unang legal na hakbang na dapat gawin ng isang biktima o ng kanyang pamilya pagkatapos ng insidente, lalo na kung gusto nila magsampa ng kaso? Okay, kung yung biktima gusto nila magsampa ng kaso, of course, you have to document, okay, kung anong nangyari. That's one. Second, of course, may violence or of course, merong insertion sa ari. So, kailangan magkaroon ka ng medical exam para, of course, malaman kung anong nangyari sa'yo. Pangatlo is, of course, i-report mo sa police. Okay? At lalo na, kailangan mo ng abogado para matulungan ka sa pag-file ng case. Okay, pasintabi po sa mga nagbe-breakfast, medyo sensitive po o sensitibo ang ating usapin po ngayong umaga. Attorney, paano po tinitiyak ng batas na protektado ang biktima habang isinasagawa ang investigasyon at paglilitis para maiwasan kasi baka magkaroon pa ng dagdag na trauma rito sa bata? Ang pinakamalaking challenge talaga at problema na nararanasan ng biktima is takot. Okay? Natatakot sila, na-trauma sila, na baka saktan sila nung akusado. Okay? Sa ilalim ng batas natin, marami tayong proteksyon. Okay? So, halimbawa, yung assault, sexual assault or rape is attended by violence. We can request for protection order. Ibig sabihin, hindi makakalapit yung akusado dun sa biktima. Lalo na kung yung biktima ay bata, madami tayong proteksyon sa ilalim ng batas. Habang nililitis yung kaso, meron tayong child witness rule. So pag nagkakaroon ng trial sa court, maaaring siya lang ang pwede nandoon sa court para safe. Merong mga tao na tutulong sa kanya to provide safety and security, emotional security. So marami tayong mga proteksyon sa ilalim ng batas upang maprotektahan ang mga biktima ng sexual assault. Okay, I understand you've handled cases like this. So, kumusta po yung naging proseso? Base dun sa inyong binabanggit kung paano po nangyari ang pwede mahakbang para mga biktima ay protected pa din? Kayo po ba, when handling cases, you can see that they're really protected in the reality perspective? Yes. Protektado naman. Kasi unang-una, halimbawa yung biktima, babae, sa police station, sa barangay, meron tayong women's desk. Kung ang biktima ay bata, meron tayo para sa mga bata. At pagkaroon ng trial, they of course preserve the confidentiality ng victim, lalo na makikita nyo sa mga kaso, hindi nila dinidisclose yung identity ng biktima. Okay? Of course, yung pangalan, yung confidentiality, yung lugar niya, kung saan siya nakatira, lahat ng to protektado. So, lahat ng kaso na hawakan ko, naging successful naman yung prosecution. Of course, it's emotionally charged kasi syempre may trauma na naranasan yung biktima. But of course, sa lahat ng ito, kailangan natin maging matapang yung biktima kasi pagka mayroong nag-report at nagkaso, dito mahuli talaga kung sino yung akusado. Well, on those cases, attorney, may nakaka-receive pa ba ng threats? Nakaka-receive pa ba ng threats yung biktima habang ongoing ang cases? Yes. How do you handle that? Yes, not directly minsan. Syempre, obvious kung directly tatakutin yung pamilya o tatakutin yung biktima. Of course, iba-ibang channel yan. Kung paano nila ipaparating yung takot para yung biktima ay hindi na mag-report. Attorney, may mga kaso na nahihirapan ng biktima dahil sa takot o hiya. Ano po pwede niyo mapaayos sa kanila para ma-encourage sila lumapit at humingi ng legal na tulong? Unang-una, huwag kayong matakot dahil mayroong legal protection sa Pilipinas sa ating batas upang kayo ay protektahan. Pangalawa, kailangan nating tandaan
na kailangan nating maging malakas dahil merong isang tao na nagre-report, dahil merong isang tao na nagrereklamo, nakakamit natin ang hustisya. At yung Okay. hustisya hindi lang para sa yan eh. Kasi pagka hinayaan natin, hindi natin na-report, maaring magiging madami yung biktima. Yes, oo. Attorney, bilang panghuli, ano pong mensahe ninyo sa publiko ngayon, Sexual Assault Awareness Month, tungkol sa responsibilidad ng bawat isa sa pagprotekta sa mga biktima at pag-iwas sa sexual violence? Ngayong Sexual Awareness Month, kailangan nating tandaan na ang isang ligtas na lipunan ay hindi lamang nagiging ligtas dahil madami tayong batas, Okay. nagiging ligtas yung lipunan kasi may respeto ang bawat isa. Ayun. At the end of the day, lahat ito ay nagmumula kung may respeto tayo sa bawat isa, respeto natin ang dignidad ng bawat isa. Maraming salamat po, Attorney Ruel Ilagan, sa paglinaw sa mga mahalagang proseso at karapatan ng mga biktima ng sexual assault. At para sa ating mga kababayan, paalala lamang po na ang sexual assault ay isang seryosong krimen na may kaakibat na batas at parusa. Kung kayo po o may kakilala kayong biktima, huwag matakot magsalita at humingi ng tulong sa mga otoridad o sa mga institusyong nagbibigay proteksyon at suporta. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong ay dapat, legal ba